Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang graduation rites ng 327 cadets ng Philippine Merchant Marine Academy sa lighirang Class of 2026. Tinanghal na class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owen Triles ng Tigawan, Camarines Sur. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niya ang bansa ay naniniwala sa kanilang kakayahan at prioridad naman ng pamahalaan ang kanilang kaligtasan saan man sila maitalaga. Congratulations to all of you. To our dear graduates, you will soon join thousands of Filipino seafarers. We also recognize our 21 graduates from the PMMA Graduate School. You prove that the world never stops teaching us lessons, even after we fulfill many journeys at sea. Congratulations to all of you. To our dear graduates, you will soon join thousands of Filipino seafarers, the most trusted mariners in the world, bringing pride to our nation. You are respected because you consistently show competence, professionalism, dedication. More importantly, you have earned the trust of the international community. But this reputation is not permanent. It must be earned by every generation. Not too long ago, our maritime education and certification standards came under serious challenge. The livelihoods of roughly 50,000 Filipino seafarers serving on the European Union registered vessels were placed at risk. We could not allow the future of our Filipino seafarers to be placed in such a situation. And that is why your government acted immediately. We strengthened maritime education and training, improved certification systems, upgraded facilities and equipment, and worked closely with our international partners to ensure that Philippine standards continue to meet global expectations. Through these efforts, we will continue to safeguard the global employability of Filipino seafarers. At the same time, we will uphold the highest international standards in our maritime education, training, and certification system. But the government's duty does not end with standards and employability. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help. Samantala, sinabi ng House Prosecution na wala na sa yugto ng pagsusuri sa impeachment complaint ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil nasa paghaharap na ito ng mga ebidensya. Tunghayan ng ulat na ito para sa impormasyon. Tapos na sa bahagi ng pagsusuri ng impeachment complaint ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging tugon ng House Prosecution sa argumento ng depensa na isa umanong fishing expedition ang kahilingan nitong maisabina ang bank records, tax records at iba pang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, natapos na ang usapin sa nilalaman ng impeachment complaint at nakapaloob na sa pre-trial proceedings ang mga ebidensyang balak iharap ng magkabilang panig. Ipinaliwanag naman ni House Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan na sa isang verified impeachment complaint, ang kinakailangan lamang ay ang paglalahad ng mga pangunahing alegasyon o ultimate facts at hindi ang mismong mga ebidensya. Aniya, natukoy na ang mga dokumento at testigong ihaharap sa panahon ng pre-trial alinsunod sa mga tuntunin ng impeachment court. Samantala, sinabi rin ni Chua na nananatiling nakatuon ang House Prosecution sa paghahanap ng ebidensya sa Senado sa gitna ng pagkalat umano ng maling impormasyon sa social media kaugnay ng paglilitis. Hinimok niya ang publiko na personal na subaybayan ang impeachment trial upang makita mismo ang mga ebidensyang inihaharap sa korte sa halip na umasa lamang sa mga impormasyong nakikita sa internet. Samantala, sinabi naman ni Attorney Capunan at Deputy Speaker Paulo Ortega V
na naniniwala silang mananaig ang mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court sa kabila ng mga personal na pag-atake at umano'y disinformation na kumakalat online. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hinamon naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang paglulunsad ng investigasyon sa proyekto sa flood control kasabay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Narito ang ulat. Kamakailang nagpahayag si Senator Alan Peter Cayetano na ilunsad na ang investigasyon sa flood control. Ito ay matapos ipahayag ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasagawa ng investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa pagdaraos ng 2019 SEA Games na pinangunahan noon ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Ayon pa kay Cayetano, sinusuportahan niya ang naturang investigasyon at handa siyang makipagtulungan sa anumang magiging proseso. Kasabay nito, hinamon niya ang Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa rin ng hiwalay na investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon pa sa senador, dapat umanong maging patas ang lahat ng investigasyon at walang sino man ang dapat makaligtas sa pananagutan kung may sapat na ebidensya. Pinuna rin niya ang aniyay sabay-sabay na pagkilos ng NBI, Department of Justice at Malacanang sa pag-uugnay sa kanya sa issue ng SEA Games. Pagigiit pa ni Cayetano na dapat ding siyasatin ang iba pang mga opisyal na may kaugnayan sa mga proyektong isinasailalim sa investigasyon upang maiwasan ang anumang pagdududa ng publiko. Samantala, nananawagan naman ang senador ng isang malawak at patas na investigasyon sa lahat ng isyung kinakaharap ng pamahalaan upang aniya manaig ang katotohanan at mapanagot ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nananawagan ang Department of Health o DOH sa mga magulang, paaralan at komunidad ng patuloy na pagsuporta sa nationwide deworming campaign ngayong buwan ng Hulyo. Kasabay nito, binigyan din ng DOH na nananatiling ligtas, epektibo at napatunayang depensa laban sa mga bulate sa bituka ang inisyatiba at nagbabala rin laban sa maling impormasyon na pinapakalat ukol sa nasawing estudyante na umano'y may kaugnayan sa deworming. Matatandaang nasawi ang 8 taong gulang na mag-aaral noong July 3 sa Cavite, bunsod ng impeksyon sa central nervous system, kung saan kabilang ang bata sa nakatanggap ng deworming campaign sa isang araw bago ito pumanaw. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang nasabing insidente. Pagtitiyak naman ng DOH, ang albendazole na ginamit sa kampanya ay inirekomenda ng World Health Organization at ginamit na sa bansa sa loob ng halos 30 taon. Bagamat tiniyak ng DOH na ligtas ito, posible pa ring makaranas ng katamtaman at pansamantalang side effects ang mga bata, gaya ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagdudumi o skin rashes. Sa iba pang balita, isang mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ugnayang pangkultura ng China at Pilipinas ang nasaksihan sa Maynila matapos ganapin ang pandaigdigang paglulunsad ng 2026 World Hokkien Golden Melody Awards and Cross-Strait Hokkien Music Awards Competition, kasabay ng pagdiriwang ng China-Philippines Gala Dinner Night. Narito ang report. Global launch ng 2026 World Hokkien Golden Melody Awards at Cross-Strait Hokkien Music Awards Competition ginanap sa Maynila noong June 30. Kasabay ito ng pagdaraos ng China-Philippines Gala Dinner Night bilang pinakamatanda at pinakamalaking plataporma sa buong mundo para sa musikang Hokkien at pagpapalitang kultura. Ipinagdiriwang ng World Hokkien Golden Melody Awards ang 20th anniversary nitong taong ito. Ang kauna-unahang pagdaraos ng pandaigdigang seremonya ng paglulunsad sa Pilipinas ay sumisimbolo sa isang mahalagang
mahalagang hakbang sa pandaigdigang pagpapalawak ng Patimpalak at nagdaragdag ng makulay na kabanata sa ugnayang pangkultura ng China at ng Pilipinas. Ang programa ay pinangunahan ng Fujian Minnan Culture Exchange and Development Foundation, ng World Hokkien Gold Melody Award Ceremony and Cross-Strait Hokkien Music Grand Prix Organizing Committee at ng Philippine-Chinese Commerce and Industry Overseas Association Inc. Inorganisa ito ng Chinatown TV sa ilalim ng paggabay ng Federation of Philippine-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. at Federation of Filipino-Chinese Associations of the Philippines Foundation Inc. Mahigit 600 katao ang dumalo sa makasaysayang okasyon, kabilang sina Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan, Manila Mayor Isko Moreno, mga leader ng iba't ibang samahang Filipino-Chinese, mga leader ng overseas Chinese mula sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya, mga kinatawan mula sa larangan ng sining at kultura, at mga miyembro ng media. Sama-sama nilang nasaksihan ang isang mahalagang yugto sa pagpapalitan ng kultura sa pagitan ng mamamayan ng China at Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ambassador Jing Quan na bagamat pinaghihiwalay ng dagat ang China at Pilipinas, matagal nang umiiral ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, nakipagkalakalan na ang mga mamamayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Maritime Silk Road. Anya, ang Pilipinas ang isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga mangangalakal na Hokkien na nagtungo sa Timog Silangang Asya. Sa pagunita ng ika-51st anniversary ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon ng China at Pilipinas, sinabi niyang nagsisilbing tulay ang World Hokkien Golden Melody Awards upang muling buhayin ang diwa ng Maritime Silk Road at pagtibayin ang matagal ng ugnayang pangkultura at pangkasaysayan ng dalawang bansa. Samantala, binalikan naman ni Cheng Fei, Cultural Ambassador ng China, tagapagtatag ng Patimpalak, ang kauna-unahang babaeng mang-aawit ng Hokkien sa mainland China at pangkalatang direktor ng programa, ang 20 taong kasaysayan ng Patimpalak. Ibinahagi niya na sa nakalipas na 2 dekada, nakahikayat ang Patimpalak ng mahigit 140,000 na kalahok mula sa 50 bansa at rehiyon, habang sa kabuoang online reach nito ay lumampas na sa 2.5 bilyon na tao sa buong mundo. Dumalo rin sa paglulunsad si Taiwanese variety show Queen Bai Bingbing na espesyal na nagtungo sa Maynila para sa okasyon. Nagbigay rin ng kanilang mga mensahe ang mga lider ng komunidad na Filipino-Chinese, kabilang sina Sharon Tan, Pangulo ng Philippine-Chinese Commerce and Industry Overseas Association Inc., Victor Lim, Pangulo ng FFCCCII, Keeping Tu, Chairman ng FFCAP, Dr. Cecilio Pedro, Honorary President ng FFCCCCII at Dante Chua, Honorary Chairman ng FFCAP. Ayon sa kanila, dahil mahigit 1 milyong mamamayan sa Pilipinas ang may lahing Hokkien, ang pagdaraos ng naturang pandaigdigang pagtitipon sa Maynila ay isang mahalagang pagkakataon upang mapanatili at maitaguyod ang kulturang Chino at higit na mapalalim ang kaalaman ng mga Hokkien sa kanilang pinagmulan at kultura. Iginawa din sa mga natatanging partner organization, public welfare ambassador at mga hurado at tagapagpayo ang mga pleke at sertipiko ng pagkilala bilang pagpapahalaga sa kanilang ambag sa pagpapalaganap ng kulturang Hokkien. Kinagabihan, idinaos din ang marangal na pagdiriwang para sa ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag ng Chinatown TV. Naging tampok din ng China-Philippines Gala Dinner Night ang makulay at masiglang pagtatanghal ng mga nakaraang kampyon at mga espesyal na panauhin na umawit ng mga klasikong kantang Hokkien.
Ngayong taon rin ang pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo ng World Hokkien Golden Melody Awards at kasabay nito ang malaking pagbabago sa patimpalak sa pamamagitan ng paglulunsad ng bagong Global Champion of Champions competition. Sa ilalim ng bagong kompetisyon, muling iimbitahan ang mga nagkampiyon, first runners-up, second runners-up mula sa nakaraang 10 patimpalak upang muling magtagisan para sa pinakamataas na parangal bilang Global Champion of Champions. Nakatakdang idaos ang 2026 World Hokkien Golden Melody Awards sa Xiamen, Fujian mula November 30 hanggang December 5 kung saan magsasama-sama ang mahuhusay na musikero at mang-aawit ng Hokkien mula sa iba't ibang panig ng mundo upang ipagdiwang ang makasaysayang okasyong ito. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.